Magandang hapon mga kababayan, mga katropa. Kumusta po? Grabe, hindi ko kinaya ito. Talagang itong si Tito Soto, pa-epal kasi mga kababayan eh. Hindi naman abogado, pero nag-aastang abogado. Sabihin ba naman na mali daw ang ginawa ng mga Senado? Lalong-lalo na po itong ginawang pag-dismiss. Pag-dismiss ba mga kababayan? Ganun na din yun eh. Yung pagsauli ng impeachment case ni Sara Duterte sa Kamara, parang ganun na din eh. Sabi ni Tito Soto, mali yan. Ngayon, nakatikim siya ng uppercut kay Senador Marcoleta. Ano bang sinabi niya mga kababayan? Panoorin natin. Ako, nagmukhang basang sisiw itong si Tito Soto. Kung ikukumpara natin kasi mga kababayan kay Tito Soto at comparison po kay Caro Dante, malayong malayo naman itong si Tito Soto, Ping Lacson, Coco Pimentel. Nako po, kung ang pag-uusapan mga kababayan, mga ngamote ang mga ito Pag si Senador Marcoleta ang nagsalita So, eto na po. Di na natin papatagalin. Paano ba sabi ni Marcoleta dito? Nako. Iiyak ngayon si Tito Soto. Sige po, eto na. Ba't ko pala tinapos? Ito pong impeachment po sa Kamara. Mantakin mo mga kabayan Ito pong si Tito Soto. Nagngangaw-ngaw na naman po. Kaugnay pa rin po dyan sa impeachment case na yan. Ito pong si Senator Tito Soto, hindi pa nga nakakaupo bilang bagong senador ulit. Kala mo kung umasta, siya na po yung Senate President. Tila bagay parang kanyang iniisip na itong si Chis Escudero mapapalitan pagpasok niya dyan sa Senado. At kanya nga pong sinisita itong 18 mga senador na nagsole nung impeachment case ni BP Inday Sara. Ayon nga rin dito kay Tito Soto sinabihan niyang mahiya naman daw yung 18 mga senador na ito. Mga kababayan, ikaw ba naman sabihan yung 18 na senador na bumoto ng anti-impeachment, sabihin ba namang hindi makatarungan ito na mahiya-hiya daw sila? Ikaw ang mahiya, Tito Soto. Ba't nagmamagaling ka? May pangarap kang maging Senate President? Abogado ka ba? Kung taong bayan ang masusunod, si Marcoleta ang maging Senate President, anong alam mo sa batas? Hindi ka naman abogado Abogado ka ba? Tamang sinasabi ni Duterte TV. Hindi ka naman abogado. Ba't ka nagmamarunong? Ituloy pa natin mga kababayan. Ano pong sabi ni Congressman Marcoleta? Kaugnay nga po dyan. Ano nga tong mali? Ano nga bang wala sa konstitusyon? Trabaho po ng mga senador yan Ano bang pinagmamalaki mo, Tito Soto? Mas magaling ka sa mga kasama mong senador dyan ikaw yung tama? Para sabihin mahiya naman sila? Kung ako sa'yo, kung ganyan yung thinking mo bilang senador, bumalik ka na lang sa Itbulaga. Yung mga tao doon, pwede mong pagsabihan ng ganyan. Pero yung mga ano sa tingin nyo? Bumalik na lang siya sa Itbulaga. Pwede siyang mag-joke-joke doon. Hindi kailangan ng abogado doon. Maging comic ka lang at komedyante at nakakatawa, pwede na. Pero sa Senado, hindi pwede yung pabonjing-bonjing lang. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Itong si Tito Soto, feeling abogado kasi Hindi naman abogado. Nagmamagaling. Pinapangunahan itong 18 na bumoto na ayaw ng impeachment. Kinokontra nila. Baka naman inuutusan ka ng amo mo. Baka totoo ang sinasabi ni Duterte TV at Marcoleta. I-check natin ano bang sabi ni Caro Dante dito. Nako po.
Nakakatawa itong si Tito Soto dito. Nakakatawa. Bumalik ka na lang sa Itbulaga, Tito Soto. Kapwa mo, senador, magkakapantay lang kayo eh. Bakit naiisip mong mas magaling ka sa kanila? Para sabihan silang mahiya naman sila. Piling mo ikaw yung tama? O utos yan sa'yo ng mga amo mo, hindi namin kilala. Napakatindi mo. Piling mo mas mataas ka doon sa 18 sinabihan mong mahiya naman sila. Pwede kang magsalita ng opinion mo. Pwede mong sabihin na ganito yung opinion ko. Ganito, ayoko ng opinion nila. Magkakaiba kami ng opinion. Okay lang yan. Pero yung sasabihin mong mahiya naman sila, bakit? Ano yung maling ginawa ng mga kasama mo? Ba't hindi mo sabihin niya sa harapan nila? Plastic ka rin eh. Alam mo, tama ito mga kababayan. Tama yan. Kung ayaw mo ng sinasabi ng 18 na senador, anoin mo. Sabihin mong magkakaiba ng opinion. Pero wag kang sasawsaw na sasabihin mo mahiya-hiya sila. Ano yon? Magaling ka? Abogado ka ba? Graduate ka ba ng law? Anong alam mo sa batas? Kung abogado ka, maniniwala po kami. Ngayon, mas papaniwalaan ko si Caro Dante. Abogado ito eh. Ba't pinapakialam mo ang 18 na senado na hindi pumabor sa gusto mo? Kayo, lilima lang. Kaya siguro may pangarap kang maging Senate President. Mas gusto ng taong bayan itong si Rodante Marcoleta. Kasi nga, di kampanilya, abogado. Ikaw, artista ka lang. Hindi ka naman siguro, nakakaintindi ka pero mahirap ipaliwanag. Pero si Caro Dante, naku po, kakainin ka lang ng mani. Parang mani lang nakakainin ni Caro Dante yan. Diba? Napakaungas nito ni Tito Soto eh. Kaya nga dapat sa'yo, bumalik ka na lang sa Itbulaga. Bagay ka dun. Mukha kang clown eh. Bagay kang magpatawa ka na lang. O ito mga kabayan, panoorin nga po natin yung komento dyan ni Senator Marcoleta, kaugnay nga pa rin dyan sa impeachment case na ibinalik nga po sa Kamara. Ikaw na bumanat dyan. Ito po. Oo. Kasi ang isa sa mainit ho na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon kahit na tapos na halos hindi pa pala. Hindi pa pala. Ba't ko pala tinapos? Ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment court Nag-convene na sila. Nag-convene At nagpadala na ng summon Suman, hindi pa. Pero ang summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ayun naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang magsuntukan. Pero kalaunan pala Katapos-tapusan. Alam niyo po, totoo yan. Muntik magsuntukan itong si Robin Padilla at itong si Joel Villanueva. Alam niyo kung bakit? Ito kasing si Joel Villanueva, parang nagmamarunong din. Hindi naman abogado ito. Kaya nabuwisit itong si Robin Padilla muntik magsuntukan Buti naawat ni General Bato. Ituloy pa natin. Pareho pala sila ng posisyon. Pala. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun diba? na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yun po, Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating inamend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan.
So ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Oho. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Opo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun di ba? Alam niyo mga kababayan, pinasarap lang sa pandinig itong salitang remand Di ba mga kababayan? Parang dismiss na rin ito Di ba? Dismiss na rin ito mga kababayan. Kayo pong umusga, talaga naman dismiss na yan, basura na yan. De facto dismissal na yan. At tignan nyo, Senador Marcoleta na ang nagsabi. Ang dalubhasa sa batas na nagsabi, parang dismiss na rin dyan yung iba kasi nag-iiyak. Kiko Pimentel, Risa Hontiveros, De Lima, Coco Pimentel, at ilang mga, tignan nyo, mga kababayan. Ituloy pa natin kung paano masapok itong si Soto ng katotohanan. Parang sa legal term, parang nagtalo sila doon yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Ay, Coco nako Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Oho. Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni De Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeal sa atang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Opo. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli. Opo. Ibalik. Opo. Sa Tagalog. Ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag Aha. doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit Opo. ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan. Oho. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag may Mga kababayan, napanood nyo ba ito? Dun sa Kamara kasi, itong impeachment case ni Sara Duterte, yung mga papel, ang dami. Grabe, hindi matalon ng kabayo na payat. Pinabindisyonan kay Father. Nakakatawa nga Bakit? Ba't niya pinabindisyonan yan? Yang impeachment na yan. Anong meron? Nagmukha lang kayong tanga dyan. Nagmukha kayong mga... Ewan ko ba sa inyo? Ba't nyo ginagamit yung bindisyon na yan? Pati si Father. Wala. Ba't si Father nakikialam dyan? Diba? Nakakatawa kayo sa taong bayan, pinagtatawanan kayo. Bakit pati yung impeachment case si Sara, pinabindisyonan nyo sa pare? Anong meron? Ba't patay na ba yan? Mga kababayan, nakakatawa, no? merong binibinyagan o kumpil yata, merong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Yes po. ano ang ibig sabihin nun, ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, Opo, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa
nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala nila yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo. Folder ano yun? Talaga na patong-patong eh. dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. ganun ba? Yung unang sa kasaysayan mo pala yun. Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na minisahan. para sa akin Oho. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya O, nakita nyo po, mga kababayan. Hinaluan ng misa itong impeachment case na ito. History po ito. Sabi nga ni Caro Dante, 8 taon siya sa Kamara. Ngayon lang niya nakita at nasaksihan na yung kaso ng impeachment, hinaluan ng misa. Grabe, ano? Anong masasabi ng mga netizen? Sasabihin ng mga netizen, ay grabe naman ang Kamara. Atat na atat. Halata. Halata sila, no? Kita nyo, bakit gusto nilang mawala si Inday Sara, mga kababayan? I-comment nyo po. kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Kaya naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na ano eh. Baka naman na binyagan o kaya Ayun na nabuhay. nga, ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng ano, no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? I-hear, i-acquit o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Aha. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senator judges. Ay, hindi. Mali naman yung pangangatwira na yun din. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court eh. Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Yun, yung House of Representatives represented by the prosecutors, kayo yung kayo yung kayo yung litigant. Opo. Ngayon, ang korte, sa regular na korte, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. O, nakita nyo mga kababayan, ang Senado kasi, yung magsisilbing korte, mga kababayan. Ang Senado po ang mag-o-oppose o magtatalaga ng palatuntunan. Hindi yung Kamara yung masusunod. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Di ba? Ano masasabi nyo po? Di ba totoo naman ang sinabi ni Camarcoleta? Di ba mga kababayan, totoo ang sinabi ni Camarcoleta? Impeachment court ang Senado. Ang Kamara po ay litigant. Ang impeachment court ang masusunod, hindi yung Kamara. Tito Soto, naintindihan mo? Minsan kasi mag-aral ka muna ng abogasya. Mag-ano ka muna ng abogasya. Mag-review ka muna, ipasa mo muna ang bar bago mo talunin si Caro Dante. Ano masasabi niyo po? Buljak si Soto dito kay Marcoleta Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng i-dismiss. Hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte, sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya,
The defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo, So, opo. ang defendant Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan Titingnan niya niya yung muna. affirmative defenses. Nakita ng impeachment court. Teka muna. Parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rule sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Nakita nyo po mga kababayan. I-final nila itong impeachment case before the closing ng session. Di ba mga kababayan? Di supalpal kayo kay kay Marcoleta. Tito Soto. Ano masasabi mga dilawan, mga bangagan, mga pinklawan? Franz Castro de Lima, ano masasabi nyo dito? Hontiveros, ano masasabi nyo dito? At mga bangag na vlogger, ano masasabi nyo dito? Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh. May 3 ng anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga Na-pending ho yung 3, tsaka yung pang-4 lang. inupuan ninyo yung 3. Bakit? Ikakatwiran nila. Hindi naman namin, yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate Immediately. Tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? Yun ang mali ng Kamara, mga kababayan, itong mga congressman na ito. Hindi nyo ginamit yung salitang immediately. Ibig sabihin, bilisan, immediate. Halimbawa, ngayong araw na ito, na nagkaso na kayo ng impeachment, ibigay nyo agad sa Senado. Hindi nyo paitlogin sa inyo. So, ba't hindi nyo ni-refer? Samantala. Sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Hindi, teka muna. Kayo binayolate niyo yung rule nyo eh. Pagkatas kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo nagmadali. Sa lalong madaling panahon daw po, forthwith eh. Yung immediately, ano ibig sabihin? Hindi sa mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun eh. May katwira, sabi niyo. Nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, 3 dyan ang ipinail noong December. May panahon pa eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyong 2 ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin repair. Bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, doon pa naman doon sa closing hours na?
patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang Oo. magko-close ang session, bakit dun yung... Kaya parang parang merong bad faith dito. Yun ang, sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Oho. O, kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niya muna natin. Wala ba kanya, i-attest ninyo kung wala kayong paglabag Oho. sa 1-year ban rule. Kasi O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? O mga kababayan, ano masasabi nyo? Ang ngayon, supalpal si Tito Soto dito, yari siya. Malamang mga kababayan, kita nyo naman paano masuplak ni Marcoleta. Aral-aral muna ng batas. Pati Franz Castro, De Lima. Talagang hindi kayo mananalo kay Caro Dante. Yan po ang masasabi ko. Kasi, naku po mga kababayan, pagdating ng 2028, superpower ito, bigatin na tandem, Marcoleta, Vice Presidente, Sara Duterte. Presidente. Wow, grabe. So, yan lang po ang ating bahagi mga kababayan. Salamat po sa inyo. Once again, ako si The Wonders Philippines. Pa-like at pa-share po. Mabuhay po.